Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon. O yan sa akin kaduwagan yun, yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasala kayo yung institusyon nyo, dapat na natili kayo doon. Hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Nung nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo at 13, sumbat niya sa mga senador na wala sa Senate siege. Saan raw ang mga ito nung panahon ng putukan? Alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Sa sesyon ng Senado kanina, isumento pa rin ang usapin patungkol sa nangyaring putukan noong nakaraang linggo. May ilang senador mula sa minorya ang naglabas ng kanilang saloobin dahil sa hindi magandang imahe sa institusyon, bagay na hindi nagustuhan ni Senator Pia Cayetano. Kaya para sabihin... Hindi napigilan ni Senator Pia Cayetano na maiyak habang nagsasalita sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Sa privilege speech kasi ni Senator Rizzo Hontiveros, tila kwestiyon ang sinasabing kakulangan ng investigasyon at naratibo na walang nangyaring pag-atake noong May 13. Hindi ito nagustuhan ni Cayetano. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Tanong ni Senator Pia sa ilang kapwa senador, nasaan sila noong panahon ng putukan? Git pa niya, tila kulang ang pakikisimpatya ng ilang kasamahan sa Senado sa nangyaring insidente. Pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Binigyang diin naman ni Senate President Alan Cayetano na naibigay agad sa Philippine National Police o PNP ang kopya ng CCTV footage sa nangyaring insidente sa Senado. Taliwas ito sa kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage sa kasagsagan ng insidente. I think 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. No, we're dealing with law enforcement agencies, AFP, PNP, NBI, with branches of government, the executive and the legislative. So, kaugnay nito, bumuelta naman si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa ulat ng DILG at PNP na wala umanong nangyaring pag-atake sa Senado. You maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos. So you maintain, pinaninindigan niyo yun, sir. We have already provided them with all of the evidence. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Nilinaw din ni Aplasca na siya ang nanguna sa security meeting noong May 12 kung saan imbitado ang security manager ng GSIS. Paliwanag ni Aplasca, walang nabanggit ang GSIS tungkol sa presensya ng mga NBA agent sa kanilang tanggapan at ang napag-usapan lamang ay ang seguridad kaugnay ng impeachment proceedings. Binira rin ni Aplasca ang DILG at PNP kaugnay sa nilabas na CCTV footage. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. Agad namang pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang alegasyon ni Aplasca na inedit o hinati-hating inilabas na footage at iginiit na may timestamp ang mga ito. Samantala tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Robin Padilla kaugnay ng video kung saan makikita na kasama niyang sumakay sa puting SUV si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado. Send comment lang po dun sa sasakyan niyo, sir. Doon daw sumakay si Bato po. Dapat kayong mag-comment kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lahat. Diba? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makatahimik na kayo. Bigo namang magkomento ang ilang senador mula sa Senate Majority patungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan hindi nga pinaboran yung hiling na TRO ng kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant sa crimes against humanity laban sa senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Attorney Sal, base sa ulat na yan, Attorney Sala, before po doon sa naging emotional si Senator Pia ay yun nga,
ano po ang epekto nito? Dahil nakita nga po sa CCTV footage na inilabas sa media nung nakarang araw na sabay sila ni Senator Bato na lumabas sa Senate building. Pero ang ipinagtataka ng marami, bakit naging big deal po yung naging part ng investigasyon na yun nga, nagsabay silang umalis ng Senate premises at yung pinagbabasihan nga nila is yung ICC warrant. Ano pong inyong komento dito, Attorney Sal? Attorney? Ayan, habang inaayos po ng ating technical team ang linya ng komunikasyon with Attorney Sal, ay atin po munang tanggapin na isa pang balita mula kay Creselyn Catarong. Dahil ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ng pinaigting na flood mitigation efforts ng pamahalaan sa ilalim ng programang Oplan kontra Baha. Alamin natin sa ulat ni Creselyn Catarong. Kabilang ang G. Araneta area sa Quezon City sa mga kritikal na lugar na madalas bahain tuwing malakas ang ulan. Nitong Miyerkules, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement at flood mitigation projects sa kahabaan ng G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Avenue sa lungsod. Sa kanyang media statement matapos ang inspeksyon, ipinaliwanag ni Marcos na natural na mababa ang terrain sa G. Araneta Avenue kaya madaling naiipon ang tubig ulan sa lugar. Kapag napupunuan niya ang ilog, nawawala ng daluyan ang tubig kaya mabilis ang pagbaha. Upang mabawasan ang matinding pagbaha sa mga kritikal na lugar, sinabi ng Pangulo na bahagi lamang ang proyekto sa G. Araneta sa mas malawak na flood control interventions ng pamahalaan. Ang G. Araneta Drainage Improvement Project ay sumasaklaw sa mahigit 700 metro mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Sinimulan ang proyekto noong March 2025 at umabot na sa mahigit 96% ang completion rate nito as of May 18. Target naman itong ganap na matapos sa loob ng buwan. Pinondohan ito ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitasyon ng mga drainage system upang mabawasan ang pagbaha at mapabuti ang kaligtasan ng mga komunidad sa paligid. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ang Oplan kontra Baha ay inilunsad noong November 2025. Kabilang dito ang waterway clearing operations, rehabilitasyon ng drainage systems at pag-upgrade ng pumping stations upang mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang flood-prone areas sa bansa. Sa kabuuhan, ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Matatanda ang ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2024 SONA na mahigit 5,000 flood control projects ang naisakatuparan ng pamahalaan. Gayunman, matapos ang ilang malalakas na pag-ulan at pagbaha, lumutang ang mga issue at batikos hinggil sa kalidad at pagiging epektibo ng ilang flood control projects ng gobyerno. Kabilang ang mga ulat at alegasyon ng umano'y palpak o maanumalyang implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Bago po muna tayo doon sa pinakahuling ulat, Attorney Sal, ay balikan po natin yung naging pangyayari sa Senado kahapon. Dahil nga po sa plenary kahapon ng Senado ay naging emosyonal si Senator Pia Cayetano. Pero kaugnay pa rin doon, Attorney Sal, yung naitanong ko sana kanina before po nawala yung connection is nagginawang big deal ng karamihan yung pag-alis nila Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla sa Senate premises nung matapos ang nangyaring insidente dahil nga doon sa ICC warrant. Pero ano po ang inyong masasabi dito, Attorney Sal, na naging big deal sa kanila yung pag-alis? Pinapaliwanag ko na nga kanina pinasok mo yung isang ulat Nasira tuloy yung paliwanag ko pero tinuloy ko pa rin kasi may TikTok ako kaya hindi ako huminto sa akin pagpapaliwanag.
At uulitin ko for the sake of our listeners. Yes po. As I said, yung ginawa ni Senadora Cayetano, na umiiyak siya, nagagalit dahil sa inasal, yung Tiberos, at ng mga minority na nagsasabing walang seeds. Paano nga yung masasabi niyong walang seeds? Wala naman kayo doon. Tama yung sinasabi niya, nasaan ba kayo? Nung nagkakagulo kami rito, nung naka-amba, yung mga bala sa amin, umalis kayo Alam nyo na may gulo. Ito namang si Lacson, magpapaliwanag siya, umalis daw siya. Kasi nakausap niya yung NBI head na wala naman daw utos, hindi naman daw nakapaligid sa kanila. Kung hindi ka ba naman tinamaan ka na magaling Lacson, ang kinonsulta mo yung kalaban nyo. Kasi ang kalaban nyo doon at that time, NBI, sinasalakay nga yung inyong lugar Dahil may gusto silang arestuin. Hindi nila pinadaan sa regular na coordination. Sasabihin mo sa Senate President, meron kayong warrant of arrest. Pagkatapos pupuntahan nyo si Bato. Hindi, ang ginawa ninyo gusto nyo kalad ka rin kagad Hindi nyo pinakita ang warrant of arrest. Madalit sabi, Lacson, bakit ka nakikinig sa kalaban na walang assault? Kaya ka umalis. Hindi mo nga tiningnan kung yung mga tao mo nakauwi na nga. Nauna ka na. O kung hindi ka man nauna, may mga naiwan, hindi mo naman chinek yun And even assuming na nakaalis sila, paano naman yung iba? Hindi mo malang tinignan yung mga ibang empleyado. Kung ano na ba ang kalagayan nila. Kaya ang gagaling ninyo magsalita na walang pagsalakay na ginawa. There was no seeds in the sense na hindi natuloy yung pagsalakay pero nagkaroon ng pagtatangka. Kaya nga nagkaroon ng putukan Kaya nagkaroon ng warning shot. Hindi sila nagkaintindihan. Kahit ano sabihin mo, merong pagtatangkang pagsalakay. Na nagkabarilan nga Kaya natural lamang yung kay Senadora Cayetano na sumama ang loob sa inyo. Hindi man lang daw kayo tumawag. Nakauwi na nga kayong lahat ng minority. Nakatawag ba kayo? Kumusta na kayo dyan? Ano na ba nangyayari dyan? Wala. Nihay, nihoy. Yun. Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon. Yan sa akin kaduwagan yun, yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasala kayo yung institusyon nyo, dapat na natili kayo doon. Hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Paano pala kung nagkatuloy-tuloy yung mga barilan doon? Hindi na nahinto. Marami sanang namatay. Siyempre, takot kayong madamay, kaya umalis na lang kayo. Yun ang katotohanan dyan. Pagdating naman doon sa katanungan about Robin Padilla, may paliwanag na nga siya doon. Sabi niya, bakit ba kayo tanong ng tanong? Nandun naman sa video, merong investigasyon. Hayaan nyo na muna mag-imbestiga para pag nag-imbestiga at meron ng findings, saka ako magsasalita kung ano man ang dapat yung sabihin. Ang kukulit nyo rin kasi.